Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Duda Piritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Duda Piritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. May hapon sa tanan ani karon nga ato nga programa nga Nuda Veritas sa program hangtod sa alas 4 antak na sa kahaponon dinhi sa ato nga pagpadagan. Ang atong pwede sangatan sa inyo mga pautana pinagi sa Facebook o ingon man pod sa atong available nga contact number 0917-704-3210. Sa mga bag-o na to nga mga suking mga tigpaminaw, maayong hapon kaninyo, ilabi na didapita sa Gran Europa, maayong hapon, diha sa mga sikbit nga mga subdivision doon natay usa sa mga tigpaminaw nga ni-absent kaganina, wana ko ba basahe or amot na kapadala ba to siya o mensahe si Jinsilin, no? May hapon ni mo diha. I hope na minaw ka dinhi, nilahutay ka sa pagpaminaw ka. Kinigong oras sa ating trabaho man no? Sa mga empleyado sa gobyerno o sa pribado, kining oras ting trabaho. Except kung panalitan na while magtrabaho ka, dili kay makahamper sa ibuhang mga trabaho, song-song sa dalungan ang imong earphone, makadungog kagyapon din sa ato nga pagpadagan sa programa. Aduna kita YouTube channel, gituyo kini aro nga masayon para sa ato mga tigpaminaw sa makaninyo nga maka-review sa ato mga discussion. Tungod lagi kay kining atong format sa programa, kuha man kining lecture type ba, no? Murag na ata sa classroom atong i-illustrate og mayo para masabtan ni sa atong mga suking tigpaminaw. Dili ni mahimo nga outline kay kun atong i-outline dili masabtan ni sa atong mga suki na pildi natong katuyan na defeat nato ang purpose nga mao ang pag hatag og kaalam og kibaw sa atong mga tigpaminaw. So pinaagi din illustrative ang ato ang approach. Kung mahimo kanang tinamban, no? Tinamban lugar aron masabtan og mayo sa atong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Okay? Nala sige. Direta sa ato aga pagpadangat kaninyo. Kadiyot lang human ninyo og review sa diha sa YouTube channel sa Nuda Veritas nga YouTube. Paki-subscribe lang, no? Paki-subscribe lang aron nga sa ingon maka dugang-dugang na, no, sa ato nga puntos unya din paki-like and share para nga ma-share nato ang ato ang katuyuan sa mao nga programa. Kay mo man itong tuyo nga makatabang ta, no, dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa. Okay? Nala sige. Si Teenage Reader naka-text karon? O mo ba? Lahi ni o. Ngano lahi man ni siya. Okay, tanaw na to. Kini siguro may bag-o. Pero alas 3:02. Buntag lagi lahi ni lahi mo ini sulod na to diri sa ato ang sa Facebook sa ato diri nga Facebook may hapon ni Dodong Lagunero, nakita na ko diri si Dodong Lagunero, no? May hapon dong, kumusta ka man dong? Manginaot ko nga sige ka nga sunod din sa ato nga programa. Kadyot lang ha kay nigawas din mao man tong ganina, no? Oy, adunay basketball unya, no? Halos kada adlaw ang basketball karon sa PBA. Ang Modula, Terra Firma ug Northport, no? Ugma unya dili ugma, no? Inyo kining lingaw ko nini kay kada gabi naman na naay dula nga basketball. So at least mag-enjoy ka sa mga kalingawan diha mismo sa TV, ilabi na sa PBA. Ilabi na katong mahiligon nga sa PBA, no? Na may uban nga dili pod. Okay?
Sige, salamat kadyot lang ha. Ibor Hamot. Mao ba ni? Bago ba ni? O bago ni, kay Nuda Veritas man nakabutang. Butangi gig Nuda Veritas ha. Si Ibor Hamot, may hapon ni mo, Ibor, Mr. Ibor, may hapon ni mo. Ha? Nuda Veritas, Sir Frank, pananglit, magdumili, hatag ang usa ka landowner. Muhatag right of way kay sa rason ilaw daw ang yuta og titulado pa barangay pabah nako o direct nako sa kapulisan. Ayog ato sa kapulisan, no? Ang atong pagabuhaton once ka mohangyo ta for the right of way. Pero there must be a reason why nga we are asking the owner of the property nga matagaan tag lugar nga maisip nga right of way. Ato sang klarohon og sama kanimo Mr. Ibor nga kung panalitan si Mr. Ibor nagpuyo sa interior nga bahin sa Luna Sayuta nga iya lugar, no, na sirkuluhan siya sa ubang mga property owners. Dili sayon para kaniya, lisod para kaniya ang buti pasabot ang paglusot pagpaingon sa highway. Apa nakita niya nga dunay usa ka lugar nga duol-duol ngadto sa highway nga mahimo nga makaagi siya og siguro uban sa mga silingan. So ang tinampan nga paagi hangyo na to ang tag-iya sa Luna Sayuta nga sir, pwede ba sir nga kining amo lang bayran kining property kining pwede magamit na mo sa right of way tungod lagi kay mao man ni ang labing duol paingon sa highway. Kung panalitan dili mo magakasinabot, diha na dayon ta magsugod, tinagsaon na dayon. Pwede nga magpalabanta sa atong barangay kapitan, ay kadto sa pulis. So, adto ta sa kapitan, magapatabang ta sa atong mga barangay official. Most likely, ang kapitan mo itong gipaabot nga makasitol sa maong problema. Ilabi na sa road right of way. Now, sa dili ka pa sa maisip nga angayang katagaan sa road right of way, na ay mga prerequisite na ini. Primero, ako nang gihinganlan. Kung mao ba ni ang labing duol nga agianan sa mga namuyo sa likod, kanang right of way nga inyong gipangayo, gihangyo sa tag-iya sa lote. Alright? Unya, ang lain nga prerequisite aron nga matagaan ka sa gitawag nga road right of way. Ako na ning gisulti kaganina, ipamatuod nga ang imong balay, siguro uban sa imong mga siligan, na sirkuluhan yun sa uban nga mga property nga managsama ang inyong concern ang mga problema nga wa mo'y laing kalutsan. Except na nang naang unahan nga bahin nga ang tag-iya labi-labi ka istrikto, diha mo muagi mananghid mo. So kung kini panalitan mauman ang usa ka lugar nga malutsan ninyo, makaturunganon para kaninyo ang paghangyo sa luna sa tag-iya Sayuta. Ang ato lang mao nga bayran nato sa sakto. Kay ang balaod nag-ingon nga proper indemnity. Sa to pa nga ang mga namuyo diya sa likod mahimo mag-amot-amot. Mahimo sab nga makagamit mo sa mao nga road right of way or Luna Sayuta nga libre. Depende lang na sa tag-iya sa Luna Sayuta. Okay? So moagi ta sa barangay chairman, sa barangay kapitan. In kaso man og dili magakasinabot kay naay uban diha gyud nga naay mga batasan nato, ako maning na sinati pud sa uban. Naay mga batasan sa atong silingan nga labi-labi ka kontra sa mga silingan kay labi-labi ka istrikto. And so kung di mo masitol diha sa barangay nga level, mangayo ka lang
og certificate to file action sa kapitan. Aro nga imo ka ng filean, kamo nga mga silingan. Filean ka na ninyo og kaso dito mismo sa korte. Road right of way. Mga abi nimo daghan na kay mga kasong ingon na kay ang mga kasagaran go dili tanan nga mga tag-iya sa luna sa yuta paugat magina sila taman sa ginawa. Pero for as long as all the prerequisites and the elements for right of way ma-probe didtong dapita sa korte, ang korte dili magduwa-duwa pag-award pabor diha ninyo. Pero kung panalitan, mapakyas ka mo sa pag-probe nga na mag-ingon ang tagiya sa yuta na di man na tinuod, Senyor Huwis, na may labing panduol nga pwedeng ilang kaagian paingon dito sa highway. So, ang Huwis nag-ingon nga naman di laing kaagian atong ipatanaw. So kung pagtanaw panalitan, reasonable ang mang tag-iya sa yuta nga tinuod ang istorya, posible nga ang kaso dili mo prosper. Nganuman, gumikan sa mao nga sitwasyon. So primero sabot-sabot lang, diplomasya ni. Diplomasya. Kinanglan nga mga silingan, maghugpong, or ang tag-iya sa luna sa yuta, inyo panghangyon, tinibuok nga paghangyo. Unya dili sad mo magpalabi og panghayo nga maingon ang tagay sa yuta nga hala ang akong makaya nako ninyo hatag usarag gyud kadupa. Sa dili na mahimo, sir. Kinang lalima kadupa. Ayaw ay pag iningon na may ngani gitagaan na mo sa kadupa diha kaysa wala gyud, di ba? Mo nang giingon nga unsa nang doon isang litana na nga gihungitan ka na, giapil pa gyud ang siko pagkaon. Grabe sabi nga nana, no? And so therefore, ang solusyon ni mao nga forget the police. Ang police di man makasulbad ni ini. Wala may crime nga ni in the first place na tabo na ini. Only the refusal which needs immediation in the barangay level. Kasi sila man ang conciliate sa mga barangay nga mga disputes. Di na to na malimtan. Basta lang proper indemnity. Panalitan og muhangyo mo, depende rin na sa tagiya sa luna sa yuta. Basta ang balaod under the Civil Code of the Philippines, nagingon nga, there must be a proper indemnity. Usa na sa mga elemento or prerequisite sa road right of way. So, Mr. Ibot, may hapon nimo, Ibor, no? Sir, may hapon nimo. I hope nga ma-take note to nimo. Ha? Sige. Gikan ni Lini Barata. Na may usa tong usa. Purbida bataa ba to? Kinilain na sa do. Lini Barata. Murag bata, bata. Murag babae ni, babae, oo. Hi, Sir Frank, naminaw ko kanunay sa'yo. Ay, maraming salamat. Okay, may pagkatagalog nila. Although sala ni kalitra, pero atong daginuton kay basin o di makasabot. So, maraming salamat. Salamit naman. Okay, sige. Murag kaulanon man sigurong palibot. I hope dili, no? Alingiing pa man. Si Ma'am Lini Barata, bag-o nga tigpaminaw din sa ato nga programa sa Nuda Veritas. Salamat kay Ma'am Lin, ha? Aman ni dapit Ma'am Lin. Unya di isa si Buraska Bataa. Buraska Bataa di ambot na ko ipasabot. Nuda Veritas. Ikaw Ma'am Lin, kung panalitan doon na kay Pautana, ayo pagduha-duha. I-text lang, ha? Gikan ni Buraska Bataa, Nuda Veritas. Sir Frank, pananglitan dili paghihapon i-release sa kumpanya ang final pay o last salary with benefits maski nagpa-clearance nako. Pwede na ba ko ana mo diretso sa duli o NLRC? Alright. Ako balikon ang mao nga
pangutana. Sir Frank, pananglitan dili pagihapon i-release sa kompanya ang final pay o last salary with benefits maski nagpa-clearance nako, pwede na ba ko ana mo diretso sa duli o NLRC? May ni nga pangutana, it's a good question. Duha ka opisina yan na mention. Ang tinuod sa mga money claims, ang issue nini money claims, no? Kay may tugod man ni sa Talithi Rek, gawan-uwan? Gawan-uwan naman di ay. Alright. Kining pangutana, may tugod ni sa money claims. Sa money claims, nga wa may pasi o bayad sa employer, ngadto mismo sa employee. Duha ka opisina ang pwedeng atong daganan. Ang primero mo ang dole. Sakto ka. Buras ka. Sabay mong first name. Boards. Ang imuhang pangutana, dole, yes, pwede. Mahimo pod sa NLRC, pwede. Alright. Ang pangutana, kanus aman, madala na to ang mao nga complaint ditong dapita sa dole or ditong dapita sa NLRC. Balatayon no sab kayo na. Kining mga claim atong timanan ilabi na sa label sa dole. Ang imong claim kinanglan nga not more than 5,000. Unya kinanglan nga di ka maabtan sa pag-prescribe kay akong pagtuo nga ang claim na to sa dole mo prescribe 3 years. Alright? Maximum of 5,000. Nga sa ato pa nga kung less than 5,000 ang imong claim, ayaw kag adto dito sa NLRC. Dire ka sa dole, sa opisina sa regional director na ang maiyahang gi-designate na nga mo'y musitol sa mao nga problema. Sabtan nimo. Okay, dito ka mag-file. Dito ka magpadangat sa mulo. Ilabi na ko ng imong claim, dili mo sobra sa 5,000. Meaning, 5,000 paubos, diretso ka dito sa opisina sa duli, nga naa din dapitan sa 3rd or 4th floor sa Trinidad Building, dihang dapita sa Corrales. What about sa NLRC? Ang NLRC, dawaton ang imuha nga mulo money claims diha sa NLRC more than 5,000 pesos unya naa kay claim for reinstatement. Timanan nato na ha, sa balaod sa PD 442 kung mosobra ang imong money claims og 5,000 ayaw og adto sa duli sa Trinidad Building. Kung dili, muadto ka sa NLRC. Ilabi na ko ng imuhang claims more than 5,000 with claim of reinstatement. Sa to pa naa kay pinding nga mulo o reklamo nga gusto ka magpa-reinstate. So dito ka paingon sa NLRC. Sabtan nimo, ang opisina sa NLRC naana diha sa Uptown, no? Naatbang sa McDonald Highway, nasa Uptown sa kining Mastersons Avenue. Dito ka magmulo, magreklamo, no? Anyway, naa ka may mapangutan na diha. Mismo ang gwardiya makatabang nimo og tudlo nga diha lang sir, diha lang kapingon, diha liko na inana. Dali raman. So mao nang tubag sa atong pangutana boards ha nga kung naa kay claim for reinstatement and your money claims exceeded 5,000, ang imong mulo og reklamo diretso dito sa NLRC. Pero dili lugar NLRC per se nga National Labor Relations Commission nga komisyon na ang imuhang i-file. Nailain nga branch di ang maisip, NLRC yapon. Ang NLRC, ubos ni anak nga label,
naay daghang mga naay gitawag nga Regional Arbitration Board. Oo. Unya diha sa Regional Arbitration Board kanang RAB, under which naay mga arbitrators. Gani di pa na mulahos dito sa arbitration. Posible pa na muagi dito sa SINA, kanang Single Entry Approach. Nga dito sa SINA, maingon dayon ang arbiter, no? Ambot kung singalan nila na ng official name nga mo ay magtagad sa mga concern nga nag-refer sa SINA. Murag po na ang dating nila mga arbiter. Maingon din unsa man na ako answer gani mo kani mga claim na mo sir na mo ba? Diha pa lang paningkamutan nga masitol. Muna nga diha sa SINA dali mo nang gitawag nga single entry approach. Na sa kadaghan nga mga mulo og reklamo, mo na nga daghan pud sila mo areglar mo atiman diha ninyo. Nya paspas na sila. Okay, daghan gahulat, galinya. Next, nana dayon, no? So kung ikaw dunay money claim suble, kung ikaw dunay money claim more than 5,000, with a claim for reinstatement dito ka sa NLRC, og less than 5,000 dito ka mo paingon sa DOLE or Department of Labor and Employment. At least guided ng atong mga trabahante nini ha. Sige. Si Lini Burat Barata. Katong nangutan na si Buras Kabataa. Boards, mayo hapon ni mo de ha. May adali, may hapon na gaulan na dire sa tugkaran sa Radyo Ultra. May hapon, wala ba ko kadalag kalo, bilin ko ba dito da. Sus gakabala karabagi ko sa akong buhok, mo pilit ne ba. Nya dunay makakita nako nga napilit na po. Sus, ba discourage gikay ko. Okay, gikan ni may adali, may hapon Ultra Frank, may hapon sa throwback ni Junjun Makas. Sir Frank, Noda Veritas. Question nako rong hapuna. Kung si employee na aksidente due to motorcycle accident o rejected na siya sa kompanya for reassignment. Kajot, rejected na siya sa kompanya for reassignment. Kay dili na physically or na half paralyzed. Paralyzed. Yang tiil. Oo. Entitled na ba siya sa separation pay? Depende. Kung maayong iyang tiil within a period of 6 months, maulian na siya tanan, labi-labi kapis kay manipa na o gahubog, wala problema, balik siya sa trabaho. Pero after 6 months, kung panalitan, galisod gyapon siya og lakaw, no? Galisod gyapon siya og lakaw, murag inutil, malisod na na. So, ang mubahala na sa mga obligasyon ang kompanya na may HR nga pwede mag-ingon nga dili ka na, gubikan kay lisod na ang imong pagtrabaho. So, pwede siya i-separate sa mga kompanya with the corresponding separation pay. Di ka man pasagdan. Oo. Unya, ang galastuson, kining aksidente sa motor, no? Kung mo attribute ni sa recklessness sa drive sa motor, unya, ibutan tala panalitan na disgrasya tungang gabi no? Maglisod na dayon ang motorcycle driver sa pag-claim nga makaingon siya nga kinanglan siya og workmen's compensation. Ngano man di man matawag or maisip nga work-related ang pagka-aksidente niya kay gawas nga hubog tungang gabi ipagyod na hitabo. So ang kompanya manghugas sa kamot dili siya manginlabot may tungod nining butanga. Kung doon naman discretion na bunga na sa kaluoy,
out of gratitude nga gipakita sa loyalty sa maong empleyado ngadto mismo sa kumpanya na may daghan ingon ana nga di na ngani magkwenta o ba ngani bisan og cesarean sa mga asawa kumpanya pa ngani ipabayad patabang og bayad bam tabangi kog bayad kay di makagawas ang kuan kining ang pasyente ako usawa nga cesarean kining tabangi ko tabang taon mangiloyon man pero gaabusahan mo nang problema usahay nato di ba ulan may pagka kusog ulan okay sige salamat kaayo John gikan ni Melbourne Arturo Dumagpe Noda Veritas kini si Melbourne murag tulo pa ni kadlaw nahimong suki nato nga tigpaminaw dinhi sa ato nga programa. Noda Veritas, Sir Frank. Nabiktima akong mama sa usa ka scammer. Halaka. Gahapon sa amo ang tindahan na maligya siya og detergent powder or sabon panglaba. To make it short, na scam siya 250 pera sani 250 piraso 5 lang ka pack sa powder gamay na nga kantidad apan senior na sila giilad pagayod bitaw wag ibatasan daghanang na biktima ani nila nagkatag sa FB ang mga nabiktima busa be aware na ay magmotor nga mamaligya og bright detergent powder. Kung madakpan ni sila, unsay pwede nato ikaso? Depende. Kung nailad ka, pwede estafa. Pero ilhon gyud nimo kay maglisod ka man og file og kaso or sumbong nga wa nimo mailhi ang gatunto nimo. Kay og pangutanon niya kas piskalya kinsa sus nagkalimot man ko adi naman to nimo makita kay naka-scam naman to sa imo dili ni basta-basta lugar pero nangutan na ka man unsay mahimo nga kaso nga atong i-file ni mga scammer nini nga sitwasyon kung natunto ka nailad ka swindling or estafa criminal kini. Muna ang importante kayo kining mga scammer imo ginang ilhon. Kay worst comes to worst, pagkibaw nimo nga tuwa man na sa zone 6 sa Bulwa Gapuyo, nakailak ko na scammer gina. So nibawa nimo. Pag issue sa warrant, klaro, siya gyud nga tao. Pero kung panalitan na moingon ka, kalimot man ko sir kay dako tong iyahang eyeglass o sunglass. Unya ga kalo pag yun sir. Unya ga mask. Maglisod ka. Maglisod ka. So mara nang akong ikasulti Mr. Melbourne Arturo Dumagpe. Okay? Sige, thank you. Gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Noda Veritas. Sir Frank, gidungog karon nga naay duha ka radio station nga klorom nga ipasira sa NTC tungod kay wa daw na sila'y mga permit to broadcast aron masayod mi unsa pwedeng kaso ani sa ila ayun aron masayod mi unsa pwede kaso ani nila. Maapil ba ang mga announcer ani nga igo raman sila gihire? Dili sir. Ang gukdo nini ang NTC mo enforce sa balaod. Ang mga radio station nga mag-operate wala dili sila authorized, wa sila lisensya. Kisila nakasupak sa balaod sa National Telecommunications Commission. Administrative in nature. Okay?
Muna nga once nga may bawaan kini sa NTC. Ang NTC sa atoa panalitan dinhi sa atoa. Duha ka radio station. Kana sila gitagan-an na sila cease and desist order. Ang isa naas lagindingan, ang isa ni adini sa ato sa sentro sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang atong local NTC magkandak og investigation. Ang resulta sa investigation ipadala sa Manila. Ang Manila day mag-process. Once makita sa Manila nga naay violation sa balaod sa NTC, muna mag-order sila og cease and desist order. Ipakanaog na. Meaning nga ipahunong sila sa pag-broadcast. Muna ang wala pa'y krimen nga nahitabo nini. Violation na sa authority to operate whereby ang NTC gitugyanan sa pag-enforce. Sila tag-enforcer tig-patuman nining mao nga balaod. Ang nangutana ka sa announcer, walay sala ang announcer. Kay mahimo man ang announcer nga magtingog lang na siya. Dili obligasyon sa announcer nga maingong nga sir, naa kay permit, naa kay provisional authority para makatingog ko. Ang announcer dili na maka-afford og kining unsa ni kining pagpangutana. Ngano man di man na iyang trabaho. Magpuyo lang siya. Pag ingon sa manager nga ang trabaho nimo naa sa job description, mo to iyang tumanon. Katong naa sa job description. And so therefore, kung ang announcer nag-istorya mo kini niya nakasakay sa job description, wala siya violation. Wala siya violation. Basta nga ni mga permit to operate, ang risko na diha mismo sa operator or tag-iya sa istasyon nga gitukod sa usa ka dapit. Siya ay mo'y manubag ni ana. Okay? Sige. Si Oliver Ampong Nalwal ang nagpadangat og pangutana. Gikan ni Suroy ni Libs Motovlog. Noda Veritas. Idol Guapo Sir Frank. Kung sa China kaya kung sa China kaya sa usa ka land owner. Kadiyot lang ha, ako laning ayuhon ako nga di ko magkakasinayo pagpresentar sa mga problema. Kung sa China kaya sa usa ka land owner magmagahi sa dili paghawa sa ilang yuta kung ugaling papawaon sila sa gobyerno tungod sa dakong proyekto para ba itong sumpay nga Seymour ugaling papawaon sila sa gobyerno tungod sa dakong proyekto nan karon nganong diri sa Pinas lahi man ang balaod if imong yuta ang babag sa usa ka dakong project papawaon kagayod whether you like it or not. Naamogoy balaod na to, sir. Oo nga, kini nga balaod not even Congress can amend. Munang tinuod. Ngano man, tungod kay kining balaod, gitawag kini sa termino sa atong binalaod nga pag-asulti or definition sa maong balaod, inherent powers of the state. Unsa bay lain nga kahulugan sa gitawag nato og inherent powers of the state? Gahom kini sa estado, meaning sa gobyerno, butang tanang Pilipinas. Gahom kini sa Pilipinas nga sa pagsugod pa lang og pagpamilok sa nasod sa Pilipinas, nakasakay na kini nga gahom. Naana mo nang gitawag nga inherent powers of the state.
sa primero lang pagpamilok sa usa ka state or ang nasod sa Pilipinas, ang gahom niini nga tulo na anak. Automatic na siya nga naa. Nga naman, Sir Frank, tungod kay prinsipyo or principle ginato sa ato ang balaod nga kon walaon nato ni walay pulos ang usa ka estado. Mahimo nga ang estado daog-daogon sa mga tao. Muna nga naagi nay gahom. Kay man na to the best word to describe for this is inherent powers of the state. Nga sa pagkatao pa lang sa usa ka estado, naa na siya. Dili ka na siya pwede matangtang sa Congress. Nga mag-ingon ang Congress, ako Frank, isog kayo. Tangtangon ko na ang inherent powers of the state. Pwede ba na? Dili ka na siya pwede. Alright. Tulo ka mga inherent powers. Kanang imong pangutana sa China og nasod sa Pilipinas managlahi. Ang gahom nga bot nimong ipasabot sa tulo usara niini ang pwede na kong ma-mention in relation sa imong pangutana kining suroy-suroy o suroy ni Libs Motovlog. Mao na ang gahom nga power of eminent domain. Oh. Ubos sa power of eminent domain, gitugutan ang mga local government units, other public utilities, sama sa NGCP, nga maka-expropriate o ang LGU, local government unit, maka-expropriate og yuta. Sa laktod, ang LGU pwede nga makapalit og yuta kuhaon gikan mismo sa pribado aron maimplementar ang gidamgo nga proyekto. Nga dili kita makabalibad kay mao kana ang gahom sukad pa sa sidugdanan inherent powers of the state nga ang bot ipasabot na power of eminent domain. Ubos sa power of eminent domain, gitugutan ang mga LGU nga makapamalit og yuta para sa katuyuan nga publiko. Manay rason nga naipipila ka mga dapit diya sa inyo nga kaniadto private property. Gipalit ka na sa gobyerno o gihimo gibuhatan ka ng karsada. Tungod kay ang balaod nagaingon man nga kinanglan bayran gitawag na og due compensation o due compensation for public use. Meaning nga kung ang imong property suroy ni Libs Motovlog gamiton sa gobyerno or paliton lang sa gobyerno nga walay rason, dili na siya pwede. Kinanglan nga for public use sa to pa nga i-develop ni mo na para mapuslan sa katawhan. Due compensation. Kanang due compensation gaawayan pa na hantod karong mga panahon na. Kay mahimo mga due compensation as far as the position of the government nga ang iyang pagpalit ingon sa tama na ni due compensation. Mingon sa tong tag-iya sa luna sa yuta nga ibutang ang proyekto sa gobyerno unsay due compensation nga halos nga pangayoon ninyo kini ako yuta. Munang magakakaso abot sila sa hukmanan. So mauna siya. Sa China, wa ko may baw sa ilang balao dito. Pero ang balao din sa Pilipinas, kung iskutan na to ang power of eminent domain, mauna na siya. Dili kita kabalibad. Di ta kabalibad. Munang doon mo tabas ka karasada diha. Ang atong presumption gipalit na kanang yutaa sa gobyerno. Most likely ang DPWH mo ay magbayad niya na. Kay sila man ang enkargado na. Ilabi na kisgutan na to ang road widening, road rehabilitation, opening of the new roads. Yung na. Nakuha ni mo.
Ang duha ka inherent powers, di ko lang siguro ibat-bat din not unless kung doon ay mga mangutana. Magyapon kining tulo ka inherent powers, ang usa ka state or nasod sa Pilipinas, dili mabuhi kung wala ning tulo. Grabe gini silang tulo. Ang akong explain ninyo karong hapuna, maulang ang the power of eminent domain. I hope nakuha nimo suroy ni Libs mo to vlog na sabtan nimo. O blurred pa man pananglitan kining pasabtan lang po ko, ha? Rodney kang Rodney. Pautanan ni Rodney. Rock and roll. Abin mo, divided man akong na karong kalingkod ko dere. Ang gikusgon sa uwan ba kay maproblemahan ta. Oo. Pero maram sa igo-igo lang. Okay, Rodney rock and roll. Nuda Berita, Sir Frank, di ba kung may hukman di ba kung mahukman ka guilty sa usa ka salaod nga imuhang nahimo, pwede man ka mag-file ani og motion. Example, theft. Kung mag-file ka na kaana, dako pa ba dako pod ba mabayaran nimo sa imuhang abogado? Depende, no? Kung mag-file ka og motion, wala na may presentation of evidence diha. Kay ang mga ebidensya gidawat naman sa korte human nga gi-offer ang mga ebidensya. Ang trabaho lang sa abogado ang pagpreparar sa gitawag nato og pleadings. O sa motion for reconsideration. So ang bayran nato na ang kahago sa abogado, coupon ban, ink, ingon na lugar. Mo nang literal nga cost lugar. Pero ang sa abogado, kining dako-dako gyud pod. Karon ra ba dunay bag-o nga pabaagi sa pag-file og mga pleadings. Mahimo na ipadala pinaagi sa email, electronic, or mahimo pod ipadala sa natural, no? Di na to mahibawan ang other mechanics ni ini. Alright? And so, ang motion for reconsideration, mao lang, basig mangutana mo, unsa may ibutang dito sa motion for reconsideration. Ang atong ibutang dito sa motion for reconsideration, mura silbi og i-review gamay, background gamay sa kaso, unya dayon ang pagpresentar sa ebidensya nga additional. Naa lugar bag-ong ebidensya nga inyong nadiskubrihan, which at the time of the trial or the hearing, the accused failed to present its available evidence. Because at that time, the evidence is not available. Otherwise, kung available pa ang ebidensya, i-consider to sa korte. Muna nga, sa motion for reconsideration, na ay mga panahon nga i-grant ang motion for reconsideration sa korte. Kay pagbasa na sa judge, nakitaan nga dunay additional newly discovered evidence nga gipresentar sa abogado na konbinser ang mao nga judge. Kay maingon man ang judge, uy, bag-o galing ni da. Wa man ni isulti ni Attorney Pulano na ito proper trial pa. Grabe man din kini nga ebidensya. Nausab ang na sa judge. Therefore, ang motion for reconsideration is granted. Ingon na ang outcome sa mga ingon na nga mga kaso nga mga motion. Okay? Example, theft. Kung mag-file ka ana, dako pod bang mabayaran? Dili gud kaayo dako. Minor case man lang ning theft. Mas bugat pa ang qualified theft nga kaon ka og
nguha ka og lubi. Mas bugat pa na. Mas bugat pang ang sala sa usa ka kasambahay nga mangawkaw og mga butang sulod sa panimalay kung atong itandi sa simple theft. Muna gatawgon nila og qualified theft. Okay. Conrado Mendez. Siya, hello gaw. Noda Veritas, good PM gaw. Oy, good PM sab. Si Conrado Mendez, no? May hapon ni mo diha gaw, ha? Kini mga Mendez, dagang mga Mendez, no? Kung mudagang ko pagka-presidente sa Pilipinas, daog ka ko. Hindi siguro, no? Si Sara Duterte lang ito ipadagan. Okay, Ram Aberion, good afternoon, Sir Frank. Watching and listening on your program, Noda Veritas. Okay, thank you, ha. Si Ram Aberion part sa Oslob, Cebu, sa Kalinay. Paingon paingon sa Butanding area. Ang Butanding to pa sa unahan, no? Dito dapit sa aman na dapit sila nakaiskala sa Tanawan, no? Tanawan at bang na sa Sumilon Island kay diha man na sa kadagatan sa Sumilon Island naa dihang Butanding. Daghan na kayo nakadto dito. Antay nagtambong ko usa ka birthday na tumiagim siguro tong semana. Uban sa akong lamisa, pag-ingon ako, paila ko sa akong kagulin mo na siya kala, butanding, sir, butanding. Butanding. Ano man, nakadtumi dito, kita mo na. May pang butanding, no? Kaya daghang kayo na misita. Sige, Faye Mondia. Ay, Faye, kumusta ka man diha? Gawan ra ba? May hapon, Sir Frank, karon pa ko kaabot. Sugod na ulan, dinhi sa bukid, tanawa lagi. Kini kun madugay-dugay na mga more or less mga 1 hour kapin, hadlok na ko nanay baha sa mga balahaan. Gihimo ba ang ilaha nga pagpanglimpyo? Murag wala man. Ambot na unsa na tanining kalibutan na. Anyway, ugma ato ng hisgutan dinhi sa ato nga pagpanaguban sa atong tulumanon. Ma'am Faye, pag unsa na amping ka diha, ayo pag pasaya-saya sa mga kagalingon kay uwan ra ba diha sa bukid kun uwan hibaw-an nako ang tempo tugnaw. Naay mga panahon nga sa atong pangidaron, naay mga panahon nga dili basta-basta maabsorb natong katugnaw. Munang uban diha hasta sako nga dibanda sa kupras atong ikupo ay maunang akong gibuhat sa una pud oy. Oo, pagpaniguro nga di yun modulot ang katugnaw kung naa ka magpuyo sa bukid. Okay? Sige, may hapon sa additional question, ipadala lang diri nako kay napamantay oras. Although 5 minutes na lang, no? May hapon kang Ma'am Elizabeth Basilgo, didapita sa Lumbia ni Shirley Alvarez. May hapon ni Inkagan Insin. Nagpakahilom, busy kayo siya, no? Si Laila Lynn Aguila Balihos. Murag giisnaban na niyang programa na to nga Noda Veritas o pulso kay focus kay siya na itong iyahang gwapo kayo nga mags. Ako nakita siya mags ka na iyahang butang dito kanang picture sa nagpakasal. Naku, okay sab nida. Oo. Busa ka mo, dito mo kang kay kanjutan Laila Lynn Aguila Balihos. Taas sa padingalan na Laila Lynn Aguila Balihos sa Nestle Art Crafts and Centrum. Kumplito. Sige, salamat gyud kayo. Ni ay bag-o na to gatig paminaw lalaki ni bay. Iyang pangalan si Randy Arciaga Santisas. May hapon Sir Frank, shout out. Sige. Kining mga Arciaga bulanon no? Randy Arciaga Santisas. Kining Santisas mura og apelyido. Apelyido siya, apelyido. Pero di ko sigurado og genuine magini nga kagayanon. Baga kanato dili genuine part. Dinhi lang ta nakapaingon tungod sa impression nga ang Cagayan de Oro malambuon, daghang manabi na makauli sila gikan sa Cagayan de Oro paingon silang probinsya, moingon din sila abi nimo
Sakang kay trabaho dito sa Cagayan. Ato mo dito. Mo nang nadaghan ta. Dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So good afternoon ni Mr. Randy Arciaga Santisas. Manginaot ko nga si Randy isipon niya nga suki kini o ilhon niya og unsa kini nga programang Nuda Veritas kay ang katuyuan sa programang Nuda Veritas maamangyod para ni sa tanan, ha? Wa ni pabor-pabor. Alright, derita sa unya na apagitay YouTube channel, ha? Atom locate ang YouTube channel part sa Nuda Veritas karon diha mismo sa pag-type lamang Nuda Veritas CDO. No, ako sublion, Nuda Veritas CDO. Pag tuplok ninyo na diha makita ninyo ang nagkalaling episode nga gipost si Ricky mo nagpost ni ana aron nga inyong madungog ang mao nga kinitibok ang programa nato sa Nuda Veritas, ha? Nya paghuman subscribe lang, no? Ako hangyo malan ako, kung mukusmod mo gabug at ninyong dagway kay supak mo, okay lang, wa man tay pinugsanay, oy. Wa man tay pinugsanay, pero maayo ba po dalang pakonsensya, maayo ba po og mag-subscribe. Maingon nga itong mga tigpamili ko, Gid Frank, naginuton po yan nimo. Okay, ang PBA schedule niya sa kong tubangan now, alas 5, Terraferma versus Northport. O niya 7:30, alas 7:30 di ay. Usually maglingkod-lingkod ng mga 7 o'clock. Bantog ra kasi mag-istorya, magtabi ang mga angkor kay 7:30 di magsugod. Second game o niya, ang Templados versus Converts. Alright, sige. Pura ta sa mga kalihukan, labi na kung gabi na maka-focus ka na yun, labi na kung basketball sa PBA. Naman ko na dula schedule, pero dili na to may bawaan kung saan San Miguel Beer, din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay? Sige, kay mura mag-alangan ninta sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. Ako lang hangyo, kung doon na mo yung mga pangutana, pwede i-advance ninyo, no? Pinaagi diri sa available nga contact number 0917-704-3210. Okay? Sige. Wan natin kung pananuguras din sa ato karon nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon sa nga ni Ricky Langgang atong co-anchor sa atong pagpadagan sa programa nga Pulso, kuyog ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan o uban pod ni number 1 City Councilor member sa Saguniang Panglungsod si Agas Swan. Kami mo ingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pag-ayo-ayo kamong tanan.